Hi everyone! Good afternoon. I'm back. This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Ito na kaya ang papalit sa kanila. Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman na makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo versus Miss Universe tayo ngayon. So eto nga, marami kasi ngayon nagsasabi na ang kapalit na daw ng Miss Universe ay Miss Cosmo. At ito pa ang narinig ko na naloka ako ng bonggang-bongga. Buti pa ang Miss Cosmo. Totoo ang pagpili nila ng Reyna. Hindi katulad daw sa Miss Universe na alam mo yun, na mekos-mekos. Aha. So, pag-usapan natin, ito nga, Miss Cosmo na kaya talaga ang papalit sa Miss Universe nung nakaraang taon, no, 'di ba? 2 years na kasi ngayon ng Miss Cosmo. Nung nakaraang taon, maraming nagalit sa Cosmo nang nanalo ang Indonesia sa kauna-unahang Miss Cosmo Queen. And then, ayun, marami ang nawalan ng tiwala, marami ang galit. And then, ayun, marami din nagsasabi na kung hindi na nila mapapantayan ang Miss Universe. Pero bago pang magsimula ang Miss Cosmo, eto na daw ang kapalit ng Miss Universe. At eto nga, syempre nakita din natin dyan si Miss Paula Sugar. And then, itong ikalawang taon ng Miss Cosmo, nakabawi naman sila sa atin dahil imagine ninyo talagang pinakitaan tayo ng bonggang-bonggang production nila. At in fairness sa Miss Cosmo ang Miss Cosmo ay level up sila ngayong taon na to. The way kung paano nila ipakita at piliin kung sino ang mananalo, di ba? At higit sa lahat, syempre, first runner-up ang ating pambato na si Chelsea Fernandez. Kaya maraming natuwa kasi, ayun, napili si Philippines. Akala ko nga si Chelsea Fernandez na ang mag-Miss Cosmo. And then, sumunod, sa Miss Universe naman, to be honest, maraming nadidismaya mula nang hinawakan kasi to ng JKN. Kasi nga parang pagewang-gewang yung pageant nila. Hindi naman sa nawala yung yung Miss Universe. Kumbaga nandoon pa din. Pero alam mo na kontrolado nila ang sitwasyon. Kontrolado nila yung mananalo, di ba? Kontrolado nila yung judges. Ayun, ganun yung nangyari dyan sa Miss Universe kaya marami ang naloka. Especially yung ngayong taon na to. Habang naman ang Miss Cosmo ay nagpakita ng maganda at marami ang bumilig kasi level up sila. Pero sa Miss Universe naman maraming nadismaya. Lalo na noong una, kung nadismaya ang mga tao sa Miss Cosmo dahil nanalo ang Indonesia, nadismaya din ang mga tao sa Miss Universe dahil una, ang pangit daw ng production, tapos ayun, so parang unfair kasi hindi tayo nakarating sa dulo ng competition. Pero sa kabila ng lahat, bumawi naman ang Miss Universe kasi ginawa tayo ng Miss Universe Asia. Ayun nga ay si Chelsea Manalo. So yan, swerte talaga yung mga Chelsea sa pageant, no? And then ayun, ngayong taon naman na to, medyo talagang ito, marami ang napikon. Kahit na nilagay pa rin nila si Philippines sa top 5, marami ang nawalan ng tiwala sa Miss Universe kasi sabi nga ganun, mekos-mekos kasi nga nanalo si Mexico na hindi inaasahan ng lahat. Parang ako naman inaasahan ko nang mananalo siya dyan or kaya si Thailand. So yun, so ako para sa akin, sino ba ang mas the best? Ang Miss Cosmo kasi masyado pang maaga para sabihin natin na ito na yung kapalit ng Miss Universe. Maganda na unti-unti din i-develop ng Cosmo yung kanilang pageant kasi parang feeling ko ayun naman yung dapat kailangan nilang gawin para ma-convince pa nila yung mga tao. So, medyo ang ayoko lang sa Cosmo, ang daming ganap na hindi naman kailangan. Yung ang daming nilang parang festival. So, nagmumukhang carnival yung pageant. So, ayun, na parang mas, kung tutuusin, mas gusto ko pa yung unang-unang Miss Cosmo nila
na meron talagang masasabi natin na competition na makikita ka kasi nagkaroon sila ng magandang fashion show, tapos nagkaroon sila ng alam mo yon, yung magandang eksena. So parang ayun yung nagre-remark sa akin. Lalo na yung fashion show nila, yung sa tabi nung ano to, Lawa ba yun? Oo, nako, ang bongga nun. Tapos yung fashion show ng Miss Cosmo na lahat sila ay nakasuot ng Vietnamese dress. Oo, panalo din sa akin yon. Pero yung etong taon na to, yung 2025, yung Miss Cosmo, parang ang daming eksena, ang daming ganap na hindi ko maintindihan kung para saan. So doon medyo na-confuse ako. Pero ni-level up talaga nila yung pageant nila this year kasi mas maganda yung preliminary competition nila. Tapos mas malaki yung stage, mas kita ko yung galaw ng candidates, tapos ang haba ng runway, di ba? Kasi nung nakaraan taon ang kipot eh. So medyo level up. So medyo marami pa talagang dapat pang pag-aralan or dapat pang baguhin at i-apply ang Miss Cosmo. So para maging consistent sila sa pageant. Kasi kung tutuusin, they are almost there na. Na talagang medyo pinapaganda na nila unti-unti. Saka bawas-bawasan ng Cosmo yung ang daming concert na hindi mo na makilala yung mga artists. Ang daming concert, ang daming show na nakakaloka na parang para saan ba to? At nagmumukha kasing back up yung mga candidates nila. So yun lang. And then looking forward ako sa third year nila, kung ano ba yung magiging eksena. Pero unti-unti, nakikita ko ang Cosmo ay isa tong promising na pageant. Siguro masyado pang maaga para sabihin natin, ay the best pageant siya. Masyado pang maaga. Wala pa sa kalingkingan ng mga pageant na katulad ng Miss Grand, ng Miss Supranational. So, masyado siyang bubot para ihanay doon. Pero nandoon na naniniwala ako na promising pageant ang Miss Cosmo very soon. Na parang kung tatagal pa to ng decades, 2 dekada, or in the future, parang siya talaga ang magdo-dominant na pageant kung iigihan pa nila at mas gagalingan pa nila. Ayun yung nakikita ko ha. And then, maaaring yes, pwedeng kung ang Miss Universe kasi, hindi mo na siya pwedeng ihanay kahit saan pageant kasi ibang level ang Miss Universe. Diyos ko, ang higpit-higpit nila sa media, ang higpit-higpit ng proseso nila. Kumbaga parang hindi talaga siya basta-bastang pageant lang. Kumbaga, real yan. Ganon. Matindi. Matinik. So ngayon, ang Miss Universe, nananatili pa rin Miss Universe #1 pageant. Medyo nagkakaroon lang sila ng laman. Ang maganda lang dito, mahal pa rin sila ng tao eh. Pero wag nilang abusuhin yung pagmamahal ng tao sa kanila. Kasi pagtuluyan ng pinagpatuloy nila yung mga ginagawa nila na inaayawan ng tao. Like nag-example, yung hindi magandang production noong 2024, di ba? Ayun yung complaint ng mga tao na parang ano nangyari sa pageant mo. Etong taon naman na 2025, ang ganda nga ng production, pero parang sa mata naman ng tao nagkaroon ng dayaan. Kasi yung last part ng pageant, halos hindi mo maintindihan kung bakit yun ang nanalong Miss Universe. Kumbaga, kailangan talaga i-fix. Para lang din siyang Miss Cosmo na parang bagong pageant na nag-e-experiment pa kung ano yung gusto nilang gawin sa pageant nila. Kasi nga, bago ang may-ari. At nangangapa pa. Kaya lang kasi, ang problema lang kasi sa Miss Universe ngayon, wala silang guideline. Wala silang guidance. Hindi katulad noon na natanggal kay Donald Trump yung Miss Universe, at least nandiyan si Paula Sugar, gina-guide sila yung IMG, gina-guide ng maayos ni Paula Sugar kung paano ang proseso sa pagkuha nila ng Miss Universe, di ba? Ayun yung ginagawa ngayon ng ayun yung ginagawa ngayon ng tawag dito, ng Miss Universe nangangapa sila Hindi nila alam kung ano yung proseso, kung paano pagkuha ng reyna nila. Hindi katulad noon na IMG era after Donald Trump,
merong nag-guide sa kanila at merong gumagalaw para sa kanila, di ba? Ngayon kasi, wala talaga. Kaya nakahang ang Miss Universe. Ang nakakatakot pa nito, ngayong taon na to, wala na kasi si Kunan. Si Kunan hindi natin alam kung ano ang sitwasyon. Wala si Kunan. And then plus, si Raul, hindi ko alam kung ano yung plano niya sa Miss Universe. So, medyo talagang sila talaga yung masusunod sa gusto nilang mangyari. Hindi katulad noong panahon ng IMG na parang pinauubaya kala Paula Sugar ang desisyon, pinauubaya kala Paula Sugar yung mga sitwasyon, kung sino ang mananalong Miss Universe, kung sino ang pwedeng ipanalong Miss Universe. Yon. So, ganun yung nangyayari. Hindi katulad ngayon na parang medyo tagilid. So, yan. Kaya kung ipagpapatuloy ng Miss Universe yung ganitong sitwasyon at wala silang guideline, wala silang guidance kung paano ang gagawin nila para makasabay sila doon sa dati, ay tuluyan talagang mawawala ang eksena ng Miss Universe. Hindi katulad nung kay Paula Sugar na nandiyan sa Miss Cosmo, na ginaguide ang Miss Cosmo sa proseso nila, and then unti-unti umaangat ang Miss Cosmo. So, pwedeng mangyari in the future, mawala ang Miss Universe sa eksena, ang Cosmo ang pumalit. Di ba? Pero it's take a lot of year, a lot of time na para maayos yun. So, hihintayin muna natin yung mga panahon pa na madami para sa Cosmo, para mangyari yun. Ang Miss Universe, kailangan nilang mag-ingat ng todo-todo dahil kung hindi, tuluyan sila mawawala sa eksena. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Ang Cosmo mo na nga ba ang tuluyan na papalit sa Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.